get the word, baby? Okay? Yes. Kasi magiging baka na ako soon. Ready to give birth! Let's do this! Hi everyone! Welcome back sa aming channel. So, nandito kami ngayon sa ibang city ng asawa ko para maghanda sa aming home water birth. Today, gusto ko ipakita sa inyo kung ano usually yung hinahanda namin, mga gamit para mag-prepare para sa home water birth namin. Sa mga hindi nakakaalam, may 3 na akong anak. Ito na yung pang-4. Yung pang-4 na baby. Ready na siyang lumabas soon. Sa lahat ng panganganak ko, nag-home water birth kami ng asawa ko. Ayun. Kung gusto niyo mapanood yung story about that, kung paano kami nagsimula, paano kami nag-desisyon tungkol that, meron akong video tungkol doon sa isa ko pang channel in Russian, pero may subtitles naman in English, so ayun. Pwede niyo panoorin ulit. Lalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Ano bang hinahanda namin? Usually, in random order na lang, bandage, bandage, para sa tiyan ko kapag after kong manganak. Yan, to support. Actually, minsan ginagamit na siya before manganak kapag sobrang bigat na ng tiyan mo. Pero sa akin, okay pa naman. Natatolerate ko pa naman. Kaya, hindi ko siya ginagamit. Ginagamit ko lang siya after manganak. Adult diaper. Nag-diaper ako after manganak. Alcohol, antiseptic. Yoga ball. Ayan, kailangan ko siyang ipump mamaya para makapag-prepare. Yoga ball, ginagamit ko siya para mag-prepare before manganak. Yan, kunwari today or tomorrow, gusto ko nang i-stimulate yung birth ko. So mag-exercise ako ng marami using the yoga ball. And nakakatulong din siya during the contractions itself. Ayan, hug yung bola, galaw-galaw. Ayan. The more na gumagalaw ka, the more na makakalimutan mo yung sakit. And nakaka-relax siya actually. Newborn diaper. Diaper the baby. Dried fruits. And honey. Yung honey nasa kitchen. Alam niyo naman siguro ano yung itsura ng honey. For example, during labor, gutom ako kasi bago kumain. Gutom ako, ayan, nag-mix lang ako ng mixed nuts and honey. Minsan may dried fruits din. Ayan, yun yung kakainin ko. In case na gutom ako. Ayan, pero so far naman, hindi ako kumakain. I think yung nangyari lang yun nung unang birth ko kasi pagod na pagod ako. Ayun, kaya kumain ako ng konti. Baon ako ng maraming towels. Anong tawag dito? Nakalimutan ko ang tawag dito. Patch. Yellow patch. Patch, I guess. I forgot. Yan, nalagay ko. Nakakatulong sa pag nag-engorge yung breast ko pag sobrang milk. Or kapag walang flow, ayun, wina-warm up ko para makatulong. Or kapag may masakit sa akin sa tiyan after birth. So, super helpful. Salt. Salt, natanong ako para saan. Di ba after manganak, lalabas yung placenta na connected pa sa umbilical cord ni baby. So kami, since home water birth kami and we want everything to be natural, yung umbilical cord hindi namin pinuputol. So connected pa rin siya kay baby together with the placenta for I think 3-4 days. Depende kung gaano kabilis mag-dry up yung umbilical cord. So, pag dry na yung umbilical cord, yun pwede na siyang i-cut. As long as raw pa siya, hindi pa ganun ka-dry, hindi namin tinatanggal yung placenta. So, yung salt, nilalagay namin sa placenta para hindi ma-infect yung baby and para hindi masyadong maamoy. Kasi amoy siyang dugo. Ayun. Tapos, of course, inaalagaan namin yung placenta, hinuhugasan every now and then. Meron ding ano tawag sa pilyon ka? Bas, kag pilyon ka, pang-lace ka. Ayan. Hindi ko alam ang tawag sa Tagalog. Sapin. Sapin. Disposable na sapin. Ayun. Ayan. So, nilalagay ko siya sa ilalim ni baby pagkapanganak or sa ilalim ko. In case na mag-leak yung, may mag-leak sa akin ng dugo or whatever. Ayan. Meron ako madaming sapin. Pump for the yoga ball. Kailangan ko siya ipump mamaya. Tutulungan niyo ako. Breast pump. Kasi magiging baka na ako soon. Ayan. Plastic for milk. Breast milk. In case sobra-sobra ang gatas ko. So far naman, blessed po ako sa gatas. Ako yung nagpapasalamat. Pads for the
Ang tawag dito, nipple breast pads. Ayan. Para hindi, pag nag-leak ang aking gatas. Para hindi mamansyahan ang aking bra. Tapos mga gamot. I forgot what is this for. Eplan. Bas. Universalny, косметическое средство для восстановления подверженной кожи. I didn't understand it. What is this for? When you damage your skin or whatever, you Ayan, may ganito yung gamot. Ayan. Sa Propolis, luto sa Chiem. Propolis. same but different. Propolis, tinatanong ko para saan, sabi niya same but different. Hindi ko alam paano yan. Same with Eplan. Para gumaling agad. What else? What is this for? To heal up your damaged wounds I don't even remember using it. because you were not damaged. For the first 3 birds, lagi ako may mga gantong gamot, pero never ko Didn't silang use it ginamit. actually. I don't remember It using been them. used but by the akushaka. Hindi ko sure kung siguro ginamit sa akin. Kasi luckily, nung first 3 birds ko, hindi ako nag-tear. Siguro nag-tear ako very, very, very light lang. So, hindi ko siya masyadong ginamit. Как по-английски перекись водорода? Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. Sterile gloves. Para sa midwife. Tapos iba pang gloves. So, dito kasi wala akong makita na plastic ng yelo. Kailangan ko ng yelo after ng manganak. Kasi syempre namamaga ako dun sa baba. So, ang ginagawa namin, tinuro to ng midwife ko. So, lagyan namin tubig, lalagyan namin sa freezer. Tapos, after ko manganak, since yung fingers, yan, nag-yellow na siya, di ba, may tubig, puputulin ko siya dito. Tapos, yun yung ipapahid ko sa around the vaginal area, yung namamaga. Kaya meron ako maraming ganito. In case. Ano pa ba? Do you enjoy listening to me speaking in Tagalog? I'm waiting for it. Okay. So you're not enjoying anything? Enjoying so much. Your voice is sweet. I'm enjoying listening to it. Bolero. Ay, kung natutuwa ba siya ba? I'll never tell you any compliments anymore. Okay, I don't care. Oh, you don't care? Okay. Tak, wait. Sure. At meron kaming, ano ba to? Maria in Russian. Ano ba tawag dito? Maria. Gaze? Medical gaze. Enema kit. Yan, sino hindi nakakaalam, bago ka manganak, kailangan mong maglinis ng puwet. I mean, you need to poop. Kailangan mong pumupo before. Kapag nag-start na yung contraction ko, so, ang ginagawa ko, punta ako sa banyo, shower na and all, tapos try ko magpupo. After magpupo, lilinisin ko yung bum ko. Just, quiet. Lilinisin ko yung bum ko para hindi ako mapapupo during birth. So, it's very important step. Are you a pig? He's snorting. Why are you laughing at the word poop? Poo-poo. Pupo is poop. What the hell? Tinatawanan niya yung word na pupu. It's normal word. What the... Poo-poo. It sounds so childish. No pupu. Actually, yung word na pupu more on for kids. It's more for I kids. told you it's childish word. We usually say tae. Tae. Yeah, but I don't like the sound of it, so I just use pupu. Okay. Tara, baby wrap. Although masyado pa maliit si baby para i-baby wrap. So, but just in case kailangan ko, dinala ko na din. Baby clothes. Although usually during the first days after birth, hindi naman nagbibihis yung mga anak ko. So, nakahubad lang sila or naka-cover ng kumot. Yan, or lampin. Kasi most of the time, nasa dibdib ko sila. So, yun, skin to skin contact. Kami, naka-bulb. Charot. Bulak. Wet wipes. Tsaka sa pen, gawa siya sa plastic. Ayan, ilalagay ko siya sa ilalim ng bedsheet. Ayan, para hindi mamansyahan yung kama namin during labor. Kasi hindi ko alam anong pwede mangyari. Pwede ako mag-leak, pwede mag-break yung water. So, just in case, para hindi ma-damage ang aming kama. Yung mga gamot, yun yung nilista ng midwife namin. So, nothing much. Ano pa ba? Tapos, the rest na gamit, kung kunwari kailangan akong tahiin and all, yun, galing na yun sa midwife. Siya na yung magdadala nun. Pero, so far, I'm very lucky, sabi ko nga na hindi pa ako natahi. At lahat ng panganganak po, it went well, smoothly. Yun, sana itong pang-apat, ganun din po.
Pagdasal niyo po ako. Sa pagkain yun, anong recommended kainin during the birth? Pwede ako uminom ng tsaa, pwede ako kumain ng dark chocolate, or yung mixed nuts and fruits na may honey, pwede ko rin kainin. Parang snacks during birth, if in case gutom na gutom ako. Wala na, yun lang dala ko. Nothing really special. Naka-ready na rin yung playlist of music ko na gagamitin ko during labor. Magta-try ako ulit ng hypnobirthing, just like yung pangatlo kong panganak, nag-hypnobirthing ako. Yun yung guided meditation na pakikinggan mo during labor to calm yourself down, to chill and all. Ayan. Last time, it was effective, so gusto ko siya ulit itry. Syempre, yung bathtub, kailangan ko siyang linisin bago manganak. Pero last minute na yun, pag nag-start ng contractions, ayan. Make sure na lilinisin, may warm water. Yung asawa ko, kailangan ko siyang ihanda. Dapat malakas siya, healthy, kasi siya ang tutulong sa akin most of the time. Siya ang nagsisilbi kong doula. Yan, kailangan ko ng kanyang physical, emotional support. Yun lang po. Ayun, pag-pray niyo po ang safe delivery namin sa aming pang-apat na baby. And maybe the next video will be about the documentation of the birth itself. Again, kung gusto niyo po makita yung anong nangyari dun sa first 3 births ko, lalagay ko na lang yung link ng video sa description sa baba. Pwede niyo panoorin. May English translation, may Russian. Yun. Yun lang po. Salamat. Bye! Subscribe and like and comment. Arte ko. Kailangan ko i-pump ang yolk ball ko. Ayun. Siguro abutin ako dito ng siyam-siyam. So, maliit siya compared to sa last time ko na binili. Ewan ko kung pwede na to. We will try. Subukan ko. Sana hindi pumutok. Yeah, it's fine. I can use this, I guess. First, better kung mas malaki. Pero, pasok na siya sa banga. Pwede na. Ready na. Sure, it's okay? Yes. Ready. I'm ready to give birth. Let's do this. Let's do it. Thanks for watching. Don't forget to like and comment.